Sa panahon ngayon ay mas matapang na ang mga anak kaysa sa kanilang mga magulang. Ikaw, sa tingin mo ba ay tama lang na paluin ang mga bata upang magkaroon sila ng respeto sa mga mas matanda sa kanila? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Isang araw ay galit na galit ang binatang si Rafael sa kanyang nanay. Pabigat na lang daw kasi ito sa kanyang buhay. Wala kayong ibang ginawa kundi ang tumunganga. Wala talaga kayong kwenta. Umaasa na lang kayo sa sarili kong pera. Hindi ko naman kayo masisisi dahil tumatanda na kayo. Kaya wala na kayong pakinabang. Pasigaw na sabi ni Rafael. Nang dahil doon ay naging malungkot talaga ang matandang babae nang dahil sa ipinapakitang ugali ng kanyang anak. Para bang hindi niya ito inalagaan ng mabuti. Pinilit niya itong pagtapusin sa pag-aaral para lamang magkaroon ito ng magandang trabaho. Pasensya ka na anak. Ang totoo niyan ay katatapos ko lang na gumawa ng gawaing bahay. Kaya nagpapahinga na ako ngayon. Nakapagluto na rin ako ng pagkain dahil alam kong pagod ka sa trabaho. Naluluhang sagot ni Aling Flora. Lahat na lamang ng bagay ay isinusumbat ng binatang si Rafael sa kanyang nanay. Ang totoo niyan ay ginawa nitong katulong ang babae sa kanyang inuupahang bahay. Ang lahat ng kinakain ni Aling Flora ay nanggagaling sa kanyang sariling bulsa nang dahil sa pagsisilbi niya sa kanyang anak. Kaya siguro kayo iniwan ni tatay dahil wala na kayong pakinabang. Kaya wala siyang pakialam sa ating dalawa dahil alam niyang wala siyang patutunguhan sa inyo. Nakakainis lang talaga dahil bakit kayo pa ang naging nanay ko? Matalas na dila ni Rafael. Pero ang totoo niya na isang sikreto ang nakapaloob sa kanilang mga pagkatao. May isang bagay na hindi alam ang binata tungkol sa kanilang dalawa ng kanyang ina. Isang pangyayari na hindi basta-basta maamin ni Aling Flora dahil masasaktan nito ang damdamin ng kanyang anak. Pinili itong itago ng babae sa loob ng mahabang panahon nang sa ganon ay maging tahimik ang buhay nilang dalawa. Anak, huwag mo naman akong ituring ng ganyan. Hindi mo pa alam ang tungkol sa ating buhay. Maraming mga pangyayari ang hindi inaasahan, kaya pakiusap naman. Igalang mo ako bilang isang tao, kahit hindi na bilang isang ina. Malungkot na sabi ni Aling Flora. Isang araw habang papunta ang dalagang si Flora sa palengke, ay nakita nito ang isang babae na puno ng kolorete sa muka. May dala-dala itong sanggol at naglalakad ito sa may tabing ilog. Ano kaya ang ginagawa niya roon? Ang init-init ng panahon tapos wala pa siyang payong. Kawawa naman ang bata, sabi ni Flora sa kanyang sarili. Pero maya-maya lamang ay nagulat na lamang si Flora nang makita niya na ihuhulog nito ang sanggol sa malakas na agos ng tubig. Nang dahil doon ay agad niya itong pinigilan. Teka, ano ang gagawin mo sa bata? Gusto mo bang tapusin ang kanyang buhay? Ikaw ba talaga ang kanyang nanay? Dismayadong tanong ni Flora. Oo, tama ka. Ako nga ang kanyang ina. Huwag mo nga akong pakialaman dahil wala naman akong pakialam sa batang to. Magiging pabigat lang siya sa buhay ko. Sagot ng babae na si Angelina. At bakit naman? Huwag mo naman gawin yan sa isang bata na walang kamuwang-muwang. Nakakaawa naman siya. Pagpigil ni Flora. Ay nako, ang dami mo pang sinasabi. Isa akong babaeng bayaran at naanakan lang ako ng aking customer. Pinaasa ako na bibigyan ako ng magandang buhay, pero pagkatapos kong makapanganak ay bigla na lamang akong iniwan. Kaya wala akong pakialam sa batang to. Hindi ko naman siya mahal. Natatawang sagot ng bayarang babae. Sinabi pa nito na magiging sagaba lang ito sa kanyang trabaho. Baka mawalan siya ng customer kung sakaling malaman ng mga ito na meron na siyang anak. Hindi talaga malaman ni Flora ang kanyang gagawin at nagulat na lamang siya sa mga salita na lumabas mula sa kanyang bibig. Sige, ako na ang mag-aalaga sa bata. Aampunin ko siya. Huwag kang mag-alala dahil palalakayin ko siya ng maayos. Nagmamadaling sabi ni Flora. Agad naman itong ibinigay ng babae sa kanya at bigla na lamang itong umalis nang hindi nagpapaalam. Sa mga oras na iyon ay mayroong kasintahan si Flora at malapit na silang ikasal. Nagkita silang dalawa sa may parke, ngunit gulat na lamang ang lalaki. Flora, sino ang sanggol na yan? At bakit kasama mo siya dito? Tanong ng binata. James,
Inampun ko siya. Pasensya ka na kung nagawa ko ang bagay na to. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ko naman ito gagawin nang walang dahilan. Sagot ni Flora. Talagang dismayado ang lalaki sa mga kalokohan ng kanyang nobya. Wala ito sa kanilang mga plano, ngunit bakit na lang biglang nagkaroon ng sanggol sa kanilang buhay? Wala na tayong dapat pag-usapan. Maghiwalay na lang tayong dalawa. Ano ang gagawin ko sa batang yan? Magiging pabigat lang siya sa ating buhay. Dismayadong sabi ng kanyang nobyo. Hindi siya magiging pabigat. Tutulungan din naman kita sa pagtatrabaho. Pakiusap, James. Intindihin mo muna ang sasabihin ko sa'yo. Huwag mo naman akong iwan. Nang dahil lang sa isang sanggol ay tatapusin mo ang relasyon nating dalawa. Pagmamakaawa ng dalaga. Pero sa mga oras na ito ay pinapili ni James ang kanyang nobya. Nagsabi ito ng isang kondisyon para magpatuloy ang kanilang relasyon. Sige Flora, papipiliin kita. Ako o ang batang yan? Kung iiwan mo ang bata ay pakakasalan kita. Pero kung hindi ay maghiwalay na lang tayong dalawa. Tanong ng binata. Awang-awa talaga si Flora sa sanggol at hindi naman niya ito kayang pabayaan. Kitang-kita niya ang pagka-inosente ng mukha ng sanggol. James, huwag ka naman ganyan. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Huwag mo naman akong papiliin kung sino sa inyong dalawa. Dahil kung pipili ako, ay pipiliin ko kayong dalawa. Kinakabahang sagot ni Flora. Mamili ka, Flora. Ako o ang batang yan? Muling tanong ni James. Pero mas pinili ni Flora ang sanggol dahil wala naman itong kasalanan sa lahat ng nangyayari. Nang dahil doon ay tuluyan ng nakipaghiwalay ang lalaki sa kanyang nobya. Walang nagawa ang babae kundi ang tanggapin na lamang ang sitwasyon ng kanyang buhay. Wala na rin siyang mga magulang, kaya ngayon ay ang sanggol na lalaki na lamang ang kanyang makakasama. Sige, papangalanan kitang Rafael. Pangako nga alagaan kita ng mabuti at ituturing kita na parang sarili kong anak. Siguro ay ibinigay ka talaga sa akin ng Diyos dahil may plano siya para sa ating dalawa. Malungkot na sabi ni Flora. Lumipas ang maghapon ay iniuwi niya ito sa kanyang inuupahang bahay. Maliit lamang ito at kakasya lamang ang dalawang tao. Nang dahil sa sanggol na kanyang dala ay naging usap-usapan siya sa kanilang lugar. Tingnan mo naman tong si Flora. Malapit ng ikasal, nakuha pang mag-ampun ng bata. Kanino kaya galing ang sanggol na yan? Hindi kaya ninakaw lang yan ni Flora? Bulong ng isang kapitbahay. Lumipas ang isang buwan ay palagi pa rin siyang pinag-uusapan. Walang nagawa ang babae kundi ang magpakalayo-layo para makatakas sa tsismisan ng kanyang mga kapitbahay. Kinabukasan ay kasama niya ang bata at sumakay sila sa bus. Dala-dala nito ang bata at balak niyang mamuhay sila ng tahimik at malaya. Sa paglipas pa ng mga oras ay nakahanap na sila ng bagong bahay na malilipatan. Talagang naninibago si Flora at hindi niya malaman kung ano ang dapat niyang gawin. Ano na kaya ang gagawin ko? Saan naman ako kukuha ng pera para mapakain si Rafael? Bahala na. Makapaghanap na lamang ng trabaho para mabuhay kaming dalawa. Nag-aalalang sabi ni Flora. Pero sa mga sandaling iyon ay iyak ng iyak ang sanggol. Nakaisip ng masamang paraan ng babae para lamang mapakain ng bata. Pumunta ito sa may isang tindahan. Napansin niya na maraming tao ang bumibili doon. Dahan-dahan siyang kumuha ng isang kahon ng gatas at wala siyang planong magbayad. Agad namang nakalabas ng tindahan si Flora nang walang ibang nakakapansin sa kanya. Nakahinga na ito ng maluwag dahil sa wakas ay mayroon ng pagkain si Rafael. Nagmamadali itong nagtimpla ng gatas para tumigil na ito sa pag-iyak. Kanina pa itong gutom na gutom nang dahil sa haba ng kanilang biyahe. Oh Diyos ko, patawarin niyo po ako sa aking nagawa. Hindi ko na po ito uulitin kapag nakahanap na po ako ng trabaho. Wala lang po talaga akong ibang maisip na paraan. Patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Nagsisising dasal ni Flora. Wala na kasi siyang natitirang pera dahil napunta na ito sa paunang pambayad ng upa ng bahay. Hindi naman siya mayaman pero malakas ang kanyang loob na kaya niyang buhayin ng maayos ang bata. Nangako siya sa kanyang sarili na magsisikap siya sa buhay nang sa ganon ay maibigay niya ang mga pangangailangan ni Rafael.
Maya-maya lamang ay nakaramdam ng gutom si Flora. Wala siyang pwedeng kainin, kaya uminom na lamang din ito ng gatas upang magkaroon ng lakas ang kanyang katawan. Okay na to, kaysa naman wala. Kailangan ko ng lakas dahil bukas ay maghahanap ako ng pwedeng mapasukan trabaho. Kailangan ni Rafael ng aking suporta, kaya kailangan kong lakasan ang aking loob, sabi ni Flora sa kanyang sarili. Kinabukasan ay nilibot ng dalaga ang buong bayan upang magbakasakali na meron siyang mahanap na trabaho. Pagod na talaga siya nang bigla niyang makita ang isang malaking bahay na naghahanap ng isang kasambahay. Nang dahil doon ay kumatok siya sa pintuan at agad naman siyang pinapasok sa loob. Magandang umaga po. Ako nga po pala si Flora at ito po ang aking anak. Pwede po akong magtrabaho sa inyo bilang isang katulong. Magaling po ako sa gawaing bahay at pangakong hindi po makakasagabal ang bata sa aking trabaho, sabi ni Flora sa mag-asawa. Sige, siguraduhin mo lang na totoo yung sinasabi mo sa amin. Pwede ka nang magsimula ngayong araw, sagot ni Mrs. Mercado. Nang dahil doon ay natanggap siya bilang isang kasambahay. Masayang-masaya siya dahil mayroon na siyang pagkukunan ng pera para sa mga pangangailangan ni Rafael. Maraming mga pagkain doon at sinabi ng mag-asawa na pwede siyang kumuha doon. Pero hindi inaakala ni Flora na sa kabila ng kaluwagan ng mag-asawa ay may itinatago palang kalupitan ng dalawa. Flora, halika nga dito. Di ba ang sabi mo ay hindi magiging sagabal ang anak mo? Patahimikin mo nga siya sa pag-iyak dahil naiinis na ako. Galit na sabi ni Mrs. Mercado. Nang hindi mapatigil ni Flora sa pag-iyak si Rafael, ay napuno na ng inis ang kanyang babaeng amo. Agad siya nitong sinabunutan at pagkatapos noon ay nakatanggap pa siya ng isang malakas na sampal. Pinapasweldo kita ng maayos, kaya bilisan mong magpatahimik ng bata. Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Pasigaw na sabi ng mayamang babae. Hindi po ma'am, pasensya na po talaga. Kailangan ko po ng pera para sa pambili ng kanyang gatas. Nakayokong sagot ni Flora. Kung ganun, ipatahimikin mo na siya. Mukha siyang tiyanak, ang pangit-pangit ng anak mo. Nakasimangot na sabi ni Mrs. Mercado. Talagang tiis na tiis si Flora na bawian ang matapang niyang amo. Para kay Rafael ay handa niyang tiisin ang masakit na salita na kanyang natatanggap mula sa babae. Nagplano si Flora na mag-iipon siya ng pera nang sa ganon ay magkaroon siya ng puhunan para sa naisip niyang isang simpleng tindahan. Ang bala kasi nito ay magtinda na lamang sa harapan ng kanyang inuupahang bahay nang sa ganon ay hindi na siya makaranas ng pananakit mula sa malupit na mag-asawa. Nakakakain nga sila ng maayos, ngunit panay pambubugbog na lamang ang kanyang nararanasan sa pang-araw-araw. Konting tiis lang, Flora. Gawin mo ang bagay na to para kay Rafael. Huwag mong isipin ang hirap at sakit. Ang mahalaga ay ang mapakain mo ang bata. Malungkot na sabi ni Flora sa kanyang isipan. Lumipas pa ang mga buwan ay sa wakas, alam na ni Flora na sasapat na ang kanyang naipong pera. Makakaalis na tayo dito, Rafael. Hindi na natin kailangang magtiis sa mga pananakit at mga paninigaw nila sa ating dalawa. Huwag kang mag-alala dahil gagawa ako ng paraan. Nakangiting sabi ng babae sa kanyang itinuturing na anak. Nang dahil doon ay agad nagsabi si Flora sa kanyang mga amo na aalis na siya sa kanyang trabaho. Mrs. Mercado, maraming salamat po sa inyo pero aalis na po ako. May balak po akong gawin sa aking buhay. Kinakabahang sabi ni Flora. Ipinakita naman ng babae ang mukha nito na para bang walang pakialam sa kanya. E di umalis ka. Hindi ka naman kakulangan sa amin. Sino ka ba para pagsayangan namin ng oras? Baka mas maayos pa nga na wala ka na dito para hindi na namin naririnig ang pag-iyak ng anak mo. Tandaan mo, Flora, mahirap ka lang. Wala kang patutunguhan sa buhay. Umalis ka na dahil ayaw na kitang makita pa. Mataray na sagot ni Mrs. Mercado. Simula noon ay ginawa na ng babae ang kanyang plano. Nagtinda na lamang siya sa harapan ng kanilang bahay na inuupahan. Kung ano-anong pagkain ang kanyang itinitinda tulad ng gulay, isda at ng kung ano-ano pa. Malayo kasi ang palengke sa kanilang lugar kaya sa kanya na lamang bumibili ang mga tao doon. Mabuti naman, Flora, at naisipan mo magtinda dito.
Para naman hindi na kami sumasakay pa ng jeep, makabili lamang ng sangkap sa mga lulutuin naming ulam. Nakangiting sabi ni Mang Lito. Ito po talagang naisip kong itinda dahil napapansin ko nga po ang bagay na yun. Mang Lito, ano po ba ang bibilhin nyo? Tanong ng babae. Bigyan mo nga ako ng 2 kilo ng isda at samahan mo na rin ng gulay para sa pangsigang. Sagot ng matandang lalaki. Sa ganitong paraan balak buhay ni Flora ang kanyang anak na si Rafael. Tahimik at mapayapang buhay, hindi tulad sa bahay ng mag-asawang merkado. Lumipas ang 1 buwan ay pumunta si Flora sa tindahan kung saan siya nagnakaw ng gatas. Ipinaliwanag niya ang lahat na nangyari at naintindihan naman siya ng may-ari. Binayaran niya ang kanyang gatas na ninakaw at muling humingi ng patawad. Pagkatapos noon ay masaya siyang nagpaalam dahil ipagpapatuloy pa daw nito ang pagtitinda sa harapan ng kanilang inuupahang bahay. Lumipas pa ang mga taon ay nag-aaral na si Rafael sa elementarya. Talagang hanggang ngayon ay suportado ni Flora ang bata sa lahat ng mga pangangailangan nito sa buhay. Madalas silang kapusin sa kanilang pagpepera kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang masipagan pa ang kanyang hanap buhay. Tuwing tanghali ay nagtitinda na rin ito ng ulam nang sa ganon ay madagdagan ang kanyang kinikitang pera. Marami naman ang bumibili sa kanya ng ulam pero talagang sumasapat lamang ito para sa pang-araw-araw. Paano naman kasi ay dumarami na ang kanyang mga gastusin at ayaw nitong iparamdam kay Rafael na nahihirapan siya. Nay, pahingi po ako ng baon. Pwede po bang dagdagan niyo po ng 10 piso? Tanong ni Rafael. Aba, oo naman anak. Sige lang at kukuha lang ako sa aking bulsa. Nakangiting sagot ni Flora. Lahat na lamang ng bagay ay handang ibigay ng babae para sa kanyang anak. Hindi man ito nanggaling sa kanya, pero hindi na iba ang turing niya sa bata. Masaya din naman si Flora dahil sa haba ng panahon ay malapit nang makatapos si Rafael sa elementarya. Hanggang sa lumipas pa ang maraming taon ay tumungtong na sa kolehiyo ang binatang si Rafael. Marami ng mga bagay na pagsubok na pinagdaanan si Flora pero ngayon ay patuloy siyang lumalaban sa kanyang buhay. Takang-taka talaga ang mga tao sa naging itsura ni Rafael. Mukha itong anak ng isang Amerikano kaya sa isip nila ay naanakan lang ng ibang lahi ang babaeng si Flora. Matalino ang binata at palagi itong nangunguna sa kanilang eskwelahan. Pero isang araw ay nagulat na lamang si Flora sa itinanong ng binata sa kanya. Nay, sino po ba talagang tatay ko? Anak ba ako ng isang Amerikano? Nasaan na ba siya? At bakit naghiwalay kayong dalawa? Wala po ba kayong balak na ipakilala siya sa akin? Lumaki akong walang tatay, kaya gusto ko po siyang makilala. Maraming tanong ni Rafael. Nang dahil doon ay hindi masagot ni Aling Flora ang tanong ng kanyang anak. Hindi nito masabi ang katotohanan sapagkat baka madismaya lamang ang binata sa kanya. Natatakot talaga si Aling Flora na sabing hindi niya ito tunay na anak at ang tunay nitong ina ay isang bayarang babae. Anak, pwede bang wag na nating pag-usapan ang tungkol sa aking nakaraan? Wag mo nang isipin ang tungkol sa tatay mo dahil alam mo naman na wala siyang pakialam sa'yo. Matagal ka na niyang kinalimutan. Kung mahal ka niya, edi sana'y hinanap ka niya. Sagot ni Aling Flora. Simula noon ay naging matapang si Rafael sa kanyang nanay. Sinasabihan ito ng binata na malandi daw ito dahil ang totoo daw niyan ay naanakan lamang ito ng isang Amerikano. Sobrang landi niyo naman. Ayaw niyo pang sabihin sa akin na anak niyo lang ako sa pagkadalaga. Hindi niyo na lang ikwento sa akin kung ano bang totoong nangyari. Hindi kaya isa kayong kabit kaya nahihiya kayong magkwento sa akin? Matalas na boses ni Rafael. Hindi na lamang nagsalita si Aling Flora upang matigil na ang kanilang pag-uusap. Pero sa kabila ng lahat ay nadagdagan pa ang masakit na mga salita na sinasabi sa kanya ng binata. O baka naman hindi niya talaga kayo mahal kaya iniwan niya kayo at hindi alam ni tatay na nagkaroon siya ng anak. Magulong isipan ni Rafael. Napapailing na lamang ang babae at pilit na itinatago ang kanyang matagal ng sikreto. Hanggang ngayon ay nagtitinda pa rin si Aling Flora. Pero sa mga oras na ito ay sinasabayan na rin niya ito ng paglalaba ng mga damit. Tuwing gabi ay isa siyang labandera nang sa ganon ay matustusan niya ang pag-aaral ng kanyang anak. Paano naman kasi ay marami ng bayarin sa eskwelahan si Rafael
Kaya kinakailangan niya talagang dumiskarte pa ng ibang bagay na pwede niyang pagkakitaan. Isang araw nga ay muling humingi ng pera ang binata dahil may kailangan itong bayaran sa kanilang eskwelahan. Nay, alam kong may pera kayo dyan. Kailangan ko ng 5,000 piso dahil may kailangan akong bayaran. Bilisan nyo na dahil baka mahuli pa ako. Seryosong sabi ni Rafael. Agad naman itong binigyan ng kanyang ina at sa totoo niyan ay wala na ngang natira kay Aling Flora. Sige anak, basta sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Sabihin mo sa akin na mas maaga para magawan ko kaagad ng paraan. Nakayokong sagot ng babae. Ngayong araw ay kaarawan ni Aling Flora, ngunit hindi man lang ito naalala ng binata. Nag-iba ang turing sa kanya ni Rafael dahil nawala ang paggalang nito sa kanyang ina. Sobrang lungkot talaga ni Aling Flora sa mga oras na yon, pero wala naman siyang magagawa kundi ang intindihin ang sitwasyon ng binata. Lilipas din naman ang araw. Hindi ko naman kailangang maghanda para makakain ng masarap na pagkain. Kailangan kong magtipid dahil nag-aaral pa sa kolehiyo si Rafael. Sa oras na makatapos naman siya ay makakaluwag-luwag na ako. Balungkot na sabi ni Aling Flora sa kanyang sarili. Lumipas pa ang mga taon ay graduation na ni Rafael. Masayang masaya talaga ang babae at isinuot nito ang pinakamaganda niyang damit. Pero gulat na lamang si Aling Flora sa sinabi sa kanya ng binata. Nay, kung pwede lang ay wag na kayong aakyat sa stage kung sakaling tawagin ang pangalan ko. Baka mapagod lang kayo. Seryosong sabi ni Rafael. Hindi naman anak. Kayang-kaya ko namang maglakad. Huwag kang mag-alala sa akin. Nakangiting sagot ni Aling Flora. Pero Nay, huwag na kayong makulit. Sundin niyo na lang ang sinasabi ko sa inyo. Wala namang mawawala at matatapos din naman to. Kunot noong sabi ni Rafael. Maya-maya lamang ay tinawag na ang pangalan ng binata. Marami itong mga medalya pero hindi niya pinakyat sa stage ang kanyang sariling ina. Mayayaman kasi ang kanyang mga kaibigan at ayaw niya na malaman ng mga ito na isang labandera at tindera lang ang kanyang nanay. Sobrang sakit talaga para sa babae na ikahiya siya ng kanyang anak. Pinalaki niya naman ito ng maayos, ngunit ang tanong niya sa kanyang sarili ay bakit naging ganito ang ugali ng binata. Oh, Rafael, nasaan ang nanay mo? Bakit hindi mo siya paakyatin dito sa stage? Tanong ng kanyang guro. Pasensya na po kayo sir, pero hindi po siya naka-attend. Marami po kasi siyang ginagawa eh. Magalang na sagot ng binata. Napalabas na lamang ng eskwelahan si Aling Flora nang dahil sa matinding kalungkutan na kanyang nararamdaman. Sobra siyang nanliliit sa kanyang sarili sapagkat wala siyang maipagmamalaki sa kanyang buhay. Alam ko naman na ikinakahiya ako ni Rafael. Ayaw niyang malaman ng mga tao na ako ang kanyang nanay. Pero saan ba ako nagkulang? Ginawa ko naman ang lahat para makapagtapos siya sa pag-aaral. Wala naman akong ibang kagustuhan kundi ang ibigay ang buhay na gusto niyang mangyari. Umiiyak na sabi ni Aling Flora. Hindi na bumalik doon ang babae dahil masama talaga ang loob nito sa kanyang anak. Hindi man lang siya nito nagawang ipagmalaki sa kabila ng kanyang matinding paghihirap. Nagkita na lamang sila sa kanilang bahay at hindi nag-iimikan ng dalawa. Nay naman, hindi ko lang naman talaga kayo pinakyat sa stage dahil baka mapagod kayo. Kayo na nga ang iniisip ko tapos nakukuha niyo pang magtampo. Inis na sabi ng binata. Pagkatapos noon ay dumiretso na lamang si Rafael sa kanyang kwarto upang matulog at kalimutan ang lahat na nangyari kanina. Lumipas sa mga buwan ay nagkaroon ng magandang trabaho ang binata. Malaki ito kung sumweldo dahil matalino talaga siyang empleyado. Sa ngayon ay iniwan na nito si Aling Flora at umuupa na ito ng bahay sa malayong lugar. Nang dahil doon ay naiwang mag-isa si Aling Flora at punong-puno ito ng pangungulila sa kanyang anak. Alam ko naman na magiging maayos ang buhay ni Rafael. Masaya naman ako para sa kanya pero naiisip niya kaya ako. Sana naman isang araw ay bumisita man lang siya rito. Malungkot na sabi ni Aling Flora. Lumipas sa mga buwan ay nalugi si Aling Flora. Paano naman kasi ay nagmahal ang gulay at isda dahil dumaan ang malakas na bagyo. Ma'am, bili na po kayo ng gulay. Balik puhunan lang po, sabi ni Aling Flora sa isang babae. Pero magkano ba ang 1 kilo ng patatas?
Kailangan ko talaga yan pero ang balita ko ay mahal daw ang gulay ngayon. Tanong ng babae. 300 po ang isang kilo. Wala na po akong tubo dyan. Binebenta ko na lang po ng mura para lang po mabawi ko ang aking puhunan. Sagot ni Aling Flora. Nang malaman ng babae ang presyo ay umalis na lamang ito. Sobrang laking panghihinayang ni Aling Flora dahil kung hindi niya ito maubos kaagad ay baka mabulok lamang ang kanyang mga paninda. Nang dahil doon ay itinda niya ito sa paluging presyo. Agad siyang dinumog ng maraming tao. Lumipas ang 2 buwan ay hindi na nakakabayad ng upa ng bahay si Aling Flora. Napalayas ito sa kanyang tirahan. Wala na akong ibang maisip na paraan kundi ang humingi ng tulong kay Rafael. Siya na lang ang makakatulong sa akin, sabi ni Aling Flora. Gamit ang kanyang natitirang pera ay ginamit niya itong pamasahe para makapunta sa kanyang anak. Gulat na gulat naman si Rafael nang makita nito ang kanyang nanay. Anak, makikitira muna ako dito. Wala na akong ibang matutuluyan dahil nalugi ang aking mga paninda. Ikaw lang naman ang makakatulong sa akin, anak, kaya pagpasensyahan mo na ako. Nahihiyang sabi ni Aling Flora. Napapakamot na lamang ang binata sa kanyang ulo. Sinabihan nito ang kanyang nanay na pwede naman itong makitira, pero si Aling Flora ang magiging kasambahay doon para magkaroon ito ng ambag sa kanyang buhay. Sige, pumapayag na po ako. Sa isang kondisyon, kayo ang magiging katulong ko at ang ipapasweldo ko sa inyo ay yun ang gagamitin nyo para mapakain ng sarili nyo. Seryosong sagot ni Rafael. Malaki na kasi talaga kung kumita ng pera ang binata, pero kahit na ganon ay wala itong balak na sagutin ang mga pangangailangan ng kanyang ina. Nang tumira si Aling Flora sa inuupahang bahay ng binata ay palagi siya nitong sinisigawan. Alam nyo, Nay, mukha kayong pera at puro pa kayo palusot. Ang totoo niyan ay gusto nyo lang naman talagang umasa sa akin dahil alam nyo na mayroon akong magandang trabaho. Nakakainis naman dahil nasundan nyo pa ako dito. Walang galang na sabi ni Rafael. Napili ni Aling Flora na manahimik na lamang dahil mahal na mahal talaga nito ang binata. Hindi niya ito tunay na anak pero ito na lang ang kasama niya sa kanyang buhay. Isang araw ay inimbitahan ni Rafael ang kanyang mga katrabaho na magsalo-salo sa kanyang bahay na inuupahan. Mga pare, si Aling Flora nga pala ang aking kasambahay. Basta, feel at home lang kayo ha. Paglulutuin ko lang siya ng ating mga kakainin, masayang sabi ni Rafael. Halos madurog ang puso ng babae nang marinig nito ang sinabi ng kanyang anak. Hanggang ngayon pala ay mararamdaman niya na ikinakahiya siya ng binata. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat dahil sunod-sunod na masasamang bagay pa ang mararanasan niya. Basta, utusan niyo lang siya kung may kailangan kayo. Susunod naman yan dahil binabayaran ko naman siya ng pera eh. Dagdag ni Rafael. Lumipas ang 1 oras ay sinigawan ng binata ang kanyang ina dahil sobrang tagal daw nitong magluto. Pasensya ka na anak, sobrang dami mo kasing pinapaluto sa akin. Hindi mo naman kasi sinabi na may darating ka palang bisita. Sana ay nakapaghanda ako ng maaga. Paumanhin ni Aling Flora. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Rafael dahil tinawag siyang anak ng kanyang nanay. Huwag niyo nga akong tawaging anak. Hindi kita nanay at kasambahay ka lang dito. Bilisan mo na lang dahil kanina pa kaming nagugutom. Inis na sagot ni Rafael. Talagang pahiyang-pahiya si Aling Flora sa mga bisita ng binata. Hindi man lang siya nito iginagalang sa harapan ng ibang tao at hindi man lang nito maisip ang kanyang mararamdaman. Walang nagawa si Aling Flora kundi ang ipagpatuloy na lamang ang kanyang ginagawa. Mahirap man ang kanyang sitwasyon pero masaya naman siya na makapiling ang kanyang anak. Kahit papaano kasi sa ganitong paraan ay mababawasan ang kanyang pangungulila. Maya-maya lamang ay umalis na ang mga katrabaho ni Rafael kaya sinabihan nito ng masasakit na salita ang kanyang nanay. Alam niyo, Nay, wala na kayong ibang ginawa kundi ang ipahiya ako sa ibang tao. Pabigat na nga kayo sa buhay. Gusto niyo bang marinig sa akin na wala kayong kwenta? Oo, tama kayo sa narinig niyo. Wala kayong kwenta. Pasigaw na sabi ng binata. Nang dahil doon ay nagsimula ng pumatak ang mga luha ni Aling Flora. Sobrang bait talaga ng babaeng ito
Dahil simula bata siya ay hindi niya nagagawang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero hindi pa rin tumigil si Rafael kahit na nakikita nitong nasasaktan na ang kanyang nanay. Sinabihan pa ito ng binata na puro kamalasan na lang daw ang hatid ng babae sa kanyang buhay, kaya din daw ito iniwan ng kanyang tatay. Pero anak, hindi mo naiintindihan. Marami kang bagay na hindi pa alam tungkol sa ating nakaraan. Pakiusap naman anak, huwag mo naman akong husgahan. Mahinahong sagot ni Aling Flora. Gabing-gabi na pero umalis pa rin ang binata. Nang dahil sa pag-aalala ay sinundan ito ng babae. Sir, nakita niyo po ba itong lalaking ito? Siya po ang aking anak. Nagkaroon po kasi kami ng pagtatalo. Tanong ni Aling Flora sa isang tricycle driver. Opo ma'am, sa akin po siya sumakay. Pumasok po siya doon sa loob ng bar. Mukhang masama nga po ang loob. Hindi na nga po ako nabayaran eh. Napapakamot na sagot ng lalaki. Nang dahil doon ay pumasok ang matandang babae sa loob ng gusali at sobrang dami talagang nagiinom doon. Nagulat na lamang si Aling Flora nang makita nito ang bayarang babae na tunay na ina ni Rafael. Hanggang ngayon pala ito pa rin ang trabaho nito, ang mang-aliw ng mga kalalakihan. Gulat na gulat din ang babaeng bayaran nang makita nito si Flora. Takang-taka naman si Rafael nang makita ang kanyang ina, kaya agad niya itong nilapitan. Nay, bakit po kayo nandito? Tanong ni Rafael. Bigla namang sumingit ang bayarang babae. Siya na ba ang aking anak? Wow ha, ang laki na niya at mukhang napalaki mo siya ng maayos. Hoy, ako ang nanay mo. Nakangiting sabi ng bayarang babae. Gulong-gulo ang binata sa kanyang mga narinig. Hindi niya naman kilala ang babaeng ito, pero bakit siya tinawag na anak? Nagmamadaling isinama ni Rafael ang kanyang nanay pa uwi sa kanilang bahay. Nang makauwi ang dalawa ay kinausap ng binata ang kanyang ina. Walang nagawa si Aling Flora, kundi ang aminin ang kanyang matagal nang itinatagong sikreto. Anak, hindi talaga ako ang tunay mong ina. Hindi ko rin inaasahan na makikita ko doon ang nanay mo. Wala naman akong ibang ginawa kundi ang sundan ka. Kinakabang sabi ni Aling Flora. Pero agad na umalis ang lalaki upang hanapin ang kanyang tunay na ina. Nakita niya ito sa bar, pero naging masaya din naman ang kanyang nanay na si Angelina. Isinama nito ang binata sa kanilang bahay, kaya nakita ni Rafael kung ano talaga ang sitwasyon ng kanyang buhay kung sakaling doon siya nakatira. Sobrang daming mga lalaki na walang ibang ginawa kundi ang magsugal. Anak, gusto mo bang uminom ng alak? Hoy, kayo, ito nga palang anak ko. Pasigaw na sabi ni Angelina. Huwag mo na nga kaming abalahin. Pakunwari ka pang anak. Customer mo yan eh. At ayaw mo lang sabihin sa amin na pumapatol ka sa bata. Natatawang sagot ng isang lalaki. Maya-maya lamang ay walang pakialam sa kanya si Angelina. Mas inuuna pa nito ang ibang lalaki kung saan ay doon siya kumikita ng pera. Kung ganun, ay ito pala dapat ang buhay na meron ako. Ano na ang mangyayari sa akin kung hindi si Nanay Flora ang nag-alaga sa akin? Malungkot na tanong ni Rafael sa kanyang sarili. Inom ng alak ang kanyang nanay na si Angelina. Hindi na siya naasikaso nito, kaya agad siyang umuwi upang balikan ang babaeng nag-alaga sa kanya. Gulat na gulat din naman si Aling Flora nang makita nito ang binata. Nay, sino po ba talaga kayo? At bakit po ako napunta sa inyo? Buhay pa naman ang aking tunay na ina. Pero bakit kayo ang nagpalaki sa akin? Umiiyak na tanong ni Rafael. Anak, tatapusin sana ni Angelina ang iyong buhay noong sanggol ka pa lamang. Itatapon ka niya sa ilog pero pinigilan ko siya. Anak ka lang niya sa pagkadalaga at hindi niya na nakita ang iyong ama dahil nga isa siyang bayarang babae. Mayroon akong nobyo pero hiniwalayan niya ako nang piliin kita. Umiiyak na sagot ni Aling Flora. Napaluhod na lamang si Rafael nang dahil sa kanyang mga narinig. Nagawa niyang sakta ng isang babae na itinuring siya na parang sariling anak. Kahit na kailan ay hindi niya naramdaman na nagkulang sa kanya si Aling Flora, ngunit sobrang dami niyang pagkukulang sa babaeng ito. Pakiramdam niya sa kanyang sarili ay wala siyang kwentang anak. Rafael, mahal na mahal kita. Kahit na kailan ay hindi kita itinuring na isang ampon. Hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo kahit alam mo na kung ano ang totoo.
Sabi ni Aling Flora sabay niyakap nito ang binata. Mabilis na nagbago ang ugali ni Rafael matapos nitong malaman ang isang katotohanan sa kanyang pagkatao. Sa ngayon ay nagtatrabaho na ito hindi na para sa kanyang sarili. Nagtatrabaho na ang binata upang makabawi ito sa kanyang nagsilbing ina. Isang araw ay umuwi si Rafael sa kanyang bahay na inuupahan. Nakita nito si Aling Flora na naglilinis ng bahay. "Nay, itigil niyo na po ang ginagawa niyo. Kukuha na lang po ako ng kasambahay para hindi na po kayo mahirapan." "Salamat po, Nay, dahil kahit sobrang dami kong nagawang kasalanan, ay hindi niyo po ako nagawang pabayaan," sabi ni Rafael sa kanyang ina. "Maraming salamat din, anak. Kahit ano pang mangyari sa iyo ay hindi kita iiwan. Ikaw pa rin ang aking anak at hindi magbabago ang pagtingin ko sa iyo. Handa akong gawin ang lahat ng bagay para maging masaya ka." Masayang sagot ni Aling Flora. Talagang ramdam na ramdam ng matandang babae ang pagbabago ng binata. Lubusang nagpapasalamat si Aling Flora dahil siya pa rin ang pinili ni Rafael kahit nakilala na nito ang kanyang tunay na magulang. "Anak, hindi ko kakayanin kung mawala ka sa aking buhay. Ikaw na lang ang aking natitirang kayamanan. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa aking buhay kung sakaling mawala ka pa sa akin," malambing na sabi ni Aling Flora. "Huwag po kayong mag-alala, Nay. Kayo po ang palagi kong pipiliin. Mahal na mahal ko po kayo. Hindi man po ako naging mabuting anak sa inyo pero sana po ay maramdaman niyo po ang aking pagbabago," magalang na sagot ni Rafael. Para kay Rafael ay nag-iisa lamang si Aling Flora. Sinabi din nito na kung papipiliin siya ng magiging magulang ay si Aling Flora pa rin ang kanyang pipiliin. Simula noon ay naging magalang na ang binata. Sumusunod na ito sa mga sinasabi ng babae. Lumipas pa ang mga taon ay nagpatuloy ang pagyaman ng binata. Ang totoo niyan ay matagal na nitong pinag-iipunan na makapagpatayo ng isang malaking bahay at sa wakas ay natupad na niya ang kanyang kagustuhan. Bala kasi nitong isurpresa si Aling Flora. Simula una pa lamang kasi ay hindi na sila nagkaroon ng sariling tahanan. Palagi na lamang silang umuupa dahil walang sapat na pera ang babae na makapagpatayo ng sariling bahay. Nagagastos kasi nito ang pera para sa kanyang mga pangangailangan. Napagtapos siya nito sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagtitinda ng ulam. Isang araw ay isinama ni Rafael si Aling Flora sa katabing bayan. "Nay, maganda po kayo at meron po tayong pupuntahan," natatawang sabi ni Rafael. "At saan naman, anak? Bakit naman parang bigla naman ata?" "Sige anak, at hintayin mo lamang ako," nagtatakang sagot ni Aling Flora. Maya-maya lamang ay sumakay na sila sa bagong sasakyan ni Rafael. Nakatakip ang mga mata ni Aling Flora hanggang sa makarating na sila sa kanilang pupuntahan. Maya-maya lamang ay inalalayan ng binata sa paglalakad ang kanyang nanay. "Sige po, Nay, pwede niyo na pong tanggalin ang takip niyo sa mga mata," masayang sabi ni Rafael. Madilim pa ang paningin ni Aling Flora, ngunit maya-maya lamang ay nakita niya ang isang malaking bahay. Takang-taka talaga ang matandang babae kung bakit siya nito isinama sa tapat ng isang magarang bahay. "Ano ba yan, anak? Gusto mo bang sabihin sa akin na ganyan ang pangarap mong bahay?" Naguguluhang tanong ni Aling Flora. "Hindi po, Nay. Sa inyo po ang bahay na yan. Ako po ang nagpatayo niyan. Happy birthday po at yan po ang regalo ko sa inyo," nakangiting sabi ni Rafael. Gulat na gulat si Aling Flora dahil para sa kanya pala ang bahay na ito. Hindi niya rin naalala na ngayon nga pala ang kanyang kaarawan. Sa mga oras na ito ay naalala ng binata ang kanyang birthday kaya bumuhos na lamang ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon ay naalala ito ni Rafael. "Anak, maraming salamat ha. Matagal ko na talagang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Pero ikaw ang tumupad sa aking pangarap," umiiyak na sabi ni Aling Flora. Niyakap nito ang binata at sobra-sobrang nagpapasalamat. Pero nagpasalamat din ang binata sa lahat ng pag-aalaga nito sa kanya. "Sa totoo lang po, Nay, ay kulang pa po yan sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Marami po kayong hirap na pinagdaanan, mapagtapos lang po ako sa aking pag-aaral. Huwag po kayong mag-alala, Nay, dahil ngayon pa lang po nagsisimula ang pagbawi ko sa inyo," magalang na sagot ni Rafael.
Masayang masaya talaga ang dalawa at pinuntahan nila ang bawat sulok ng bahay. Hindi makapaniwala si Aling Flora na meron na silang sariling tahanan. Laking pasasalamat niya sa Diyos dahil sobrang laki na talaga ng ipinagbago ng kanyang anak. Isang araw ay nakita ng binata ang kanyang tunay na ina na si Angelina. Ngunit hindi man lamang ito tumingin sa kanya. Nalaman niya sa kanyang sarili na wala talaga itong pakialam na meron siyang anak. Sobrang swerte ko pala talaga kay nanay. Salamat po Panginoon dahil si Nanay Flora po ang nag-alaga sa akin. Salamat po dahil siya po ang aking ina. Patawad po sa aking mga kasalanan at gabayan niyo po ako upang makabawi pa sa kanya. Dasal ni Rafael. Masayang masaya si Rafael na hanggang ngayon ay kapiling pa rin ito ang kanyang ina. Baka wala siya ngayon sa kanyang pwesto kung hindi ito ang nag-alaga sa kanya. Kung si Angelina ang nagpalaki sa kanya, ay baka hindi man lamang siya nakatapos kahit nasa elementarya. Lumipas sa maghapon ay masayang umuwi ang binata galing sa kanyang trabaho. O anak, kumusta naman ang trabaho? Pinagluto ka nga pala ni Neneng ng pritong manok. Halika na at sabay-sabay na tayong kumain. Masayang sabi ni Aling Flora. Okay naman po ako, Nay. Nakakapagod po pero masaya naman po ako sa tuwing umuwi po ako dito. Salamat po ha. Magalang na sagot ng binata. Simula noon ay namuhay sila ng masaya at magkasama. Sa paglipas pa ng panahon ay hindi pa rin tumitigil ang lalaki sa pagbawi sa isang babae na itinuring siya na parang sariling anak. Ang babae na nagtiis sa mahabang panahon para lamang magkaroon siya ng maayos na buhay. Ang babaeng handang kalimutan ang sariling kasiyahan para lamang masuportahan ang isang bata na iniwan ng kanyang magulang. Ang isang bayaning babae na kung saan ay nagligtas sa kanyang buhay. Ang babaeng hindi siya nagawang saktan na nagngangalang Aling Flor de Lisa. Maraming mga pagkakataon na nakakalimutan nating igalang ang ating mga magulang. Pero hindi mo ba naiisip yung mga nagagawa nilang kabutihan? Simula bata pa lamang tayo ay sila na ang nag-aalaga sa atin. Wala silang ibang iniisip kundi ang mapaganda ang ating buhay. Marami mang pagsubok ang dumadaan sa kanila pero nilalabanan nila ito nang dahil sa pagmamahal. Walang perpektong mga magulang. Walang mga magulang na hindi nagkakamali. Ngunit higit sa lahat ay walang mga magulang na gustong masaktan ng kanilang mga anak. Maaaring may mga magulang na nasisiraan na ng bait, ngunit tandaan mo na magpasalamat ka dahil wala ka kung wala sila. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment nyo po sa baba ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli mga kahuana tales ay maraming salamat po at God bless us all.